Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me RJ again, and for today's video, we will do unboxing and first impression of the iPad 9th Gen 64GB Wi-Fi connection only. But of course, before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button so you'll be notified every time I post a new video. Without further ado, let's get started. Yung iPad 9th Gen guys is the cheapest na pwede nyong makuha na brand new na iPad sa mga authorized reseller ng Apple. So in my case, doon ako bumili sa PowerMac. Actually, sa website lang nila ako umorder and after 2 days, dumating din agad dito. Before ako nag-order online, nag-check muna ako ng mga prices sa mismong store nila sa mall pero I guess mas mura talaga sa online. So doon na lang ako bumili. iPad 9th Gen lang yung binili ko kasi hindi ko naman siya gagamitin for digital art purposes. Magna-note taking lang talaga ako and gusto ko lang ng additional device. So para mas makatipid, yung kinuha ko is 64GB Wi-Fi support lang. Pero at least, brand new siya. So, hindi ako mag-worry na baka mamaya may mga sira siya or hidden issues, especially kapag bumibili ka ng second-hand online, di ba? I will not talk about the specifications in detail because hindi naman ako ganun ka-knowledgeable about sa iPad. Pero itong 9th Gen na nakuha ko, meron pa rin siyang Touch ID and headphone jack. And also, guys, yung speaker niya, stereo lang. So, basically, sa isang side lang siya, may speaker, if you know what I mean. Magta 2 weeks na to sa akin, guys, and I think I really made the right decision to choose 9th Gen. Kasi bukod sa nakatipid ako, nagagamit ko naman siya for the function of all the purpose that I wanted it to use. I know marami sa inyo magtatanong kung magkano na siya ngayon. So, ilalagay ko na lang yung link ng PowerMac website sa description. And basically, yung price niya, guys, nakadepende sa kung gaano kalaki yung storage and then kung Wi-Fi or Wi-Fi plus cellular yung support niya. Then ayan guys, punta lang kayo sa iPad section ng PowerMac website and then punta kayo dito sa 9th Gen. So there are 2 variations here. Una yung storage and then yung second naman is yung connectivity support. So ang pinakamura guys is 18,490 and ang storage niya is 64GB and then Wi-Fi support lang siya. Meaning hindi mo siya pwedeng lagyan ng SIM card. Pero if you want 64GB pero pwede lagyan ng SIM card, ang price niya is 32,609. Kapag 256GB naman yung storage and then Wi-Fi, ang price niya is 40,790. So basically, mas mahal siya kapag mas mataas yung storage and then merong cellular support. So now, let's talk about the reasons why I got an iPad and kung anong function ko siya ginagamit. First is for note-taking and journaling. Ever since, guys, mahilig talaga ako magsulat-sulat, mag-take notes. Pero kasi, hindi maganda yung sulat ko. So, nakailang bili na ako ng mga journal notebook. Kasi hindi ko rin natutuloy kasi nga naiinis ako sa tsakanis ng sulat ko. That's why gusto ko talaga bumili ng iPad ever since. So, dito ko guys ninonote yung mga contents na gusto kong i-upload sa YouTube channel ko. Minsan kasi kapag naisip ko na siya, nalilimutan ko pag hindi ko ninonote. So, ayan, nakakompile na siya dyan and then mamimili na lang ako ng gusto kong i-content for that week. Aside from YouTube guys, nagti-TikTok affiliate rin ako and from time to time, nakaka-receive ako ng mga free samples. So, I really make sure na nililista ko to sa iPad ko para hindi ko siya nakakalimutan. And also, para pagpipilian ko na lang yung mga contents na gusto kong i-film for that day since everyday ako nagpo-post ng video sa TikTok. Second, I also use this iPad for scheduling. So, pag meron ako mga events or like for example, mga gala na gustong i-schedule, ayan, tinatrack ko siya dito sa scheduling or sa note-taking app ko. And then, ginagamit ko rin yung Google Calendar naman for scheduling my posts sa TikTok and then sa YouTube. For the third one naman, guys, ginagamit ko rin siya for budgeting or like tracking my expenses. Actually, guys, dati ko pa to ginagawa and ginagamit ko is yung Google Sheets. Pero every time na magta-track ako ng expense ko, kailangan ko pang i-open yung laptop or yung PC namin. So, parang nahahassle ako. Minsan, sa sobrang tamad ko mag-open ng PC, nalilimutan ko i-track yung ibang mga expenses ko. So, parang nawawalan ng sense yung pagta-track ko, diba? For the next one, I also use this to track my moods and my habits. Ito yung ginagamit ko na app
guys, and it's so easy to use. Ang free niya na version, up to 5 lang na habits yung pwede nyong i-track, and sobrang sakto niya kasi 5 lang din naman talaga yung gusto kong i-track. I read on the book, Atomic Habits, that if you want to build good habits, you really have to start small kasi first thing that you need to do is to master the art of showing up. So, kailangan mo muna iparamdam sa sarili mo na easy lang tong mga task na to. So, para hindi ka ma-overwhelm, start small lang. So, sa widget naman ako nagta-track ng moods ko. So, ginagamit ko dito is yung app na iScreen. And ang dami nitong function, guys. Dito ako nag-personalize ng iPad ko. And ayan, ganyan lang kasimple yung mood tracker ko. And nakikita ko siya dyan sa home screen. And then, as usual, ginagamit ko rin to for watching videos on YouTube or watching movies on Netflix. Dito na rin pala ako nag-edit ng mga contents ko sa YouTube and then sa TikTok. Also, ginagamit ko rin siya for listening music since yung laptop namin, hindi namin pwede mag-access ng ibang website unless it's for work purposes lang. So, dati nakikinig ako ng music sa Spotify or like sa Apple Music kapag nag-work ako, pero now hindi na pwede. So, ayan, ito yung ginagamit ko na lang, yung iPad ko. And this iPad also serve as like additional device. So, aside from phone, meron ka pang pwedeng magamit for like social media, ganyan, or whatever purpose you wanted to use. To be honest, guys, medyo nag-worry ako kasi nga 64 gig lang yung binili ko. Baka mamaya kulang yung storage for me. But then, nung ginamit ko na siya, I think ang dami ko na na-install na app like video editing, mga note-taking app, Netflix, YouTube, whatever it is. Hindi pa siya, like, nangalahati lang siya. Nasa 48% pa lang ng storage yung nagamit ko so far. So, I think enough na talaga yung 64 gig for note-taking purposes lang. Like, if gagamitin mo lang siya for school purposes. Pero kung da-downloadan mo siya ng mga, like, heavy-duty na editing app, like Procreate, of course, go for a higher storage and higher model na rin ang iPad. Pero ako, I think, sakto na sa akin yung 9th Gen 64 gig. And ang laki pa ng natipid ko. I will upload a separate video about my iPad accessories that will include my iPad pencils, yung case, and then yung screen protector na ginamit ko. Pero if you want to check it out now, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Thank you so much for watching this video, guys. If you like my content, please subscribe. I will make sure to upload new videos about my iPad in the next coming days if you like this kind of content. And also, if you have any questions, you can leave a comment below and I'll make sure to respond as soon as I can. And nga pala, guys, I post more videos on my TikTok account. So if you haven't followed me yet, search nyo lang yung Gore_Jean, Gore_Jean. And then, meron ding link sa description box. Follow nyo ako, guys. Ayun lang, guys, for now. Thank you so much for watching. See you in my next video.